update ko lang kayo sa aking mais, sitaw intercrop. 45 days na mula nung tinanim ko. Nagbubulaklak na sila mga kabukid. Mag-uumpisa lang lumitaw ang kanilang mga bunga yan mga kabukid. I-sprayin ko yan mamaya sila ng insecticide yan mga kabukid. Pero ingat-ingat lang sa paggamit mga kabukid. Kailangan may takip yung inyong mga ilong. Kailangan hindi katamaan ito ng, kumbaga, walang direct contact sa balat mo mga kabukid. Itong lanite mga kabukid ay napakaganda. Kasi yung mga insekto o ano pa mang peste sa kagaya nito sa mais mga kabukid, oh. May mga uod sila ngayon. Iyan ang titirahin natin mamaya. Gagamitin nga natin tong lanite na to. Compatible tong Crop Giant fertilizer na to. Ito yung compatible. Pwede silang pagsamahin sa isang tangke mga kabukid. Dahil nga yung aking sitaw mag-uumpisa ng lumabas yung mga bunga nila. Kailangan to mga kabukid pangpaganda ng development sa mga ano pa mga halaman yung mga kabukid na namumulaklak o namumunga yan. Yan mga kabukid, itong fertilizer na to ay 10 days yung interval nila mga kabukid sa paggamit mo mga kabukid. Tapos itong yung ratio naman niya sa 16 liters na sprayer, 4 na scoop hanggang 6 na scoop mga kabukid. Depende na sa inyo kung ano yung kagustuhan, pero yan yung advisable na dosage. At ito mga kabukid, itong lanate naman 1 to 2 scoop mga kabukid per 16 liters. Kailangan may interval ka rin dito mga kabukid o alternate. Pag 2 beses mo siyang gamitin sa yung mga halaman, sa sunod ikatlong gamit mo is dapat iba na naman mga kabukid. Uunahin ko muna, mag-abono muna ako kasi mag-abono muna ako ng ito mga kabukid. Kasi itong solid na abono mga kabukid, itong pinaghalong urea at complete fertilizer mga kabukid. Itong urea yung 4600 mga kabukid, ito yung tatak sa sako niya, urea. Pampalusog ng mga puno ng halaman nyo, ayan, mais or sitaw. Tapos itong 1414 mga kabukid, ito yung complete fertilizer, kompleto na siya. Kaya pagsasabay-sabayin ko na silang abunuan mamaya dahil nga intercrop nga ito, kailangan nating bigyan ng mga gamot at bigyan na ng mga pagkain mga kabukid. Itong importante mga kabukid sa tanim, kailangan nating alagaan ang mga tanim. Ayan mga kabukid, tara samahan nyo ako. Ayan mga kabukid, konti-konti lang. Ayan, mga ganyan lang mga kabukid. Okay na yan kasi maliit pa naman sila. Kanina binutasan ko na yung mga yan. Ayan pala mga kabukid, kaya ako binutasan ng yung mga yan, yung bawat puno na yan. Kasi para hindi maagos yung nutrisyon, pang i-stack yan dyan. Absorbin lahat ng mga halaman mo yan mga kabukid. Pang small time lang to mga kabukid, yung ganitong technique, pang small time lang, yung pang malakasan o pang big time, di ko alam mga kabukid kung anong mga pinagagawa nila. Kasi ito yung ginagawa ko lang dito mga kabukid. Ito yung diskarte lang natin mga kabukid, kumbaga sineshare ko lang sa inyo. Tapos mga kabukid, ito pala dagdag ko lang. Ito yung nakaraan na Bionic mga kabukid, ito yung ginamit ko. Recycled materials to mga kabukid, mula dun sa una kong batch na sitaw. Ayan mga kabukid, matibay pa rin. Ayan mga kabukid, oh. Pangalawang gamit to mga kabukid, itong Bionic na to. Mamaya samahan nyo ako. Ito yung paraan namin ng pag-spray o pagtaboy ng mga insekto mga kabukid. Ayan mga kabukid, 2 tablespoon lang mga kabukid sa isa 16 liters na tubig. Lanate mga kabukid, the best. Tapos itong ating foliar fertilizer, 4 ang ilalagay ko, pero pwede rin to hanggang 6 tablespoon mga kabukid. Tubig na lang kulang sa ating pag-spray. Spray na tayo ngayon ng foliar fertilizer at saka insecticide dahil nga meron ng mga uod mga kabukid yung ating mga halaman dito. I-share ko sa inyo mga kabukid kung paano ako mag-spray. Unang-una mga kabukid, dahil malakas ang hangin ngayon, kailangan huwag kang sasalungat mga kabukid sa hangin para itong
ano ng sprayer mga kabukid ay hindi tumama sa'yo. Yan, kagaya ito mga kabukid oh. Kung saan ang hangin, kailangan ayunan mo para hindi sa'yo tumama ang yung ina-spray mga kabukid. Yan, umpisahan ko na yung pag-spray. Panoorin nyo lang mga kabukid, baka mayroon kayong matutunan. Dahil ang hangin ngayon mga kabukid, paikot-ikot kaya medyo distansya talaga. Yan, nakikita nyo mga kabukid oh. Mas maganda kung dito ka magmumula sa ilalim pataas para yung mga insekto na nakatago sa ilalim ng dahon niya ay abutin mo mga kabukid. Ayan mga kabukid, gaya na sinabi ko kanina, ang tamang oras na pag-apply ng foliar fertilizer o pagbibigay ng abono na pa-spray mga kabukid ay yung ganitong oras, pagaw dilim na mga kabukid. At tuloy-tuloy lang tayong mag-spray kasi malapit ang dumilim para matapos natin to mga kabukid. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga kabukid.